Ma'am, no, nakita natin yung video. Pero malinaw naman po na yung video na to nakuha na nung nangyari na po. Yes po. Yung pagbaril. Opo. Okay? Pero ma'am, siguro naman nakausap po ninyo, no? May mga tao na naman na naroon kasi mukhang sa kalsada lang nangyari. Opo, Yes. Opo, Oo. sir. Ano daw po ma'am yung pinagsimulan nitong pangyayari na ito? Yung kapatid ko po yan, pumila daw po sa exit ng Santa Rosa. Okay. And then, inarkila po siya nung suspect, yung pasahero po mismo niya. Na inarkila po. Tapos nung on the way na daw po yung tricycle, nagsabi po yung kapatid ko na, Sir, pwede po ba akong pumick up pa ng ibang pasahero? Pero 100 piso yung kanila pong napagkasunduan. Okay. Ngayon, which is, ang arkila po from exit to Don Jose po na looban is 180 pesos. Okay, opo, no? Nag-agree naman din daw po yung suspect Pumayag. na mag-pick up po siya ng iba pang pasahero. So yung kapatid ko po, na-make up pa po ng 4. Nung habang po tumatakbo na at may sumakay na rin pong ibang pasahero, yun po, bumaba sa ningisan yung dalawa na sumakay sa kanya. At pagdating po doon sa arko ng Don Jose, ang sabi po ng kapatid ko, Sir, eto na po. Di ko na po kayo maihatid sa looban. 50 pesos na lang po ang sisingilin ko sa inyo kasi may dalawang pasahero pa po akong ihahatid sa sa Novali. Okay. In short, ang sinabi po ng kapatid po ninyo, hanggang dito na lang kayo. Opo. Naihatid ko na kayo, magbabayad na lang kung 50 magkano. pesos na lang po. So ano pong naging reaksyon nitong pasahero na ngayon ay suspect na? Yun na po yung... Inundayan niya po ng suntok yung kapatid ko at bumagsak po ng una. Tapos, Okay. Kasi gusto nung suspect, Ihatid po siya. doon sa mismong tapat siguro ng Doon bahay niya. Galit yung suspect. Opo. na- Gusto po, ini-insist niya po kasi sir na attorney na ihatid po talaga siya mismo doon sa looban ng Barangay Don Jose. Okay. Nung sinuntok po, no? I think ito pa yung unang pangyayari, 'di ba? Opo, Insidente. Nung sinuntok niya, kitang-kita po 'yan ng mga iba pang pasahero Yes. ng Yes. kapatid po ninyo. Opo. Yes po, yung Marahil dalawa na sir, lang pong kasi Nobel. po, may CCTV naman doon. Sir Jun, balita po namin kayo mismo ang nakasaksi dito sa pangyayari nung sa kapatid po ni na Ma'am Mary Joy at Jocelyn. Maaari niyo po bang ikwento sa amin ano po yung mga nakita ninyo? Magkasama po sa araw na yun. Balak po sana namin mag-blatter, gawa po na biyahe po siya. Bigla nga po, natawag na po siya para pag-usapan namin yung nangyari. Okay. Laki po ng galit talaga Dumating po siya, galit na galit po talaga, nakamotor. Pag nakipag-usap po siya sa amin. Okay. Teka lang po, Sir Jun, no? So, lumalabas yung mga nasaksihan na ni Sir Jun after na nitong sinuntok yung kapatid po ninyo. And, Opo, after po sinuntok, nagsabi po siya sa akin Oo. So, teka lang ha. So, after po nung unang insidente, no, na sinuntok ng pasahero yung kapatid po ninyo, Opo. Hindi po hindi na ba sila napaghiwalay doon? Hindi po. Hindi po gumanti yung kapatid ko because idiniretso niya po sa No Valley yung dalawa niyang pasahero. Iniwan na niya yung... Hindi po. Diniretso niya po yung dalawa niyang pasahero sa No Valley. Tapos after po nun, bumalik po siya. Inano na po, ginarahin niya. Doon niya po dinala sa paseo yung motor. Tapos bumalik po siya sa Don Jose para po ipabarangay po sana. Ipatawag sa ginawang ipapablatter kanun. niya. Opo, Yun opo. yung binanggit na ni Opo. Sir Jun. Okay. So, nung magpapablatter na, etong kapatid po ninyo, nagpasama siya dito kina Opo. Sir Jun. Opo. Okay. Which is the right thing to do. Yes, Tama? sir. Hindi naman, sabi nyo, hindi naman na gumante. I-report na lang niya Yes, yung opo. nangyari. Yes po. So, Sir Jun, papunta kayo sa barangay. Ano pong nangyari? Marami po kayong dumating doon. Nung gabi na po yun. Marami po magkakasama. Okay. Mga ibang tricycle driver po. Dumating po kami ng gabi na yun. Bago dumating po siya, sinundo po siya ng mga member niya po bago ng barangay Tano, Don Jose. Biglang dumating po siya, naka-single na motor. Pinarada niya po sa gilid bago na pag-usap po siya. Bago sinabihan niya po si Alberto na tumawag pa po ng rest back. Okay. So, talagang nanggugulo na. Opo. Bago sabi niya, tumawag ka pa ng rest back. Bago maya-maya po, bigla sabi niya pagtawag niya po ng tumawag ng rest back, bigla po may dumaan na tricycle tsaka isang motor. Ginawa niya po cover, bigla niya po tinakbo si Alberto. Doon niya po pinagbabaril. So, Sir Jun, no?
yung act mismo ng pagbabaril, kitang-kita po ninyo ng dalawang mata po ninyo. Opo, nakita po namin, lahat po kami magkakasama, marami po kami. Okay, so madaming eyewitnesses dito. Nakita nyo po ba mismo Opo, marami pong- na yung taong ito, itong pasahero, yung suspect, siya mismo yung nagputok ng baril dito kay Alberto? Opo, kitang-kita po. Okay. Well, if that is the case, I think magiging malakas po, no? Ang basehan para sampahan ng kaso. After po nun, saan pumunta yun? Dumire-diretso na lang, tumakas, kumbaga. Tumakas po siya eh. Hindi na po namin sundan dahil tinakbo po nung isa po namin tropa yung si Albert po, tinakbo po. Okay. Hanggang ngayon po ba, ma'am, hindi hinahanap pa rin yan? Hindi ko po alam, sir. Kasi wala po sa aming update ang polis kung hinahanap ba nila o... Opo. Pati po gusto po sana namin kumuha ng footage po ng CCTV. Ayaw po kami bigyan ng Hindi polis. pa daw po pwedeng bigyan kami. Magandang hapon po, Senior Master Sergeant. Manghihingi sana kami ng update dito po sa investigasyon ninyo sa pagkamatay ni Sir Albert Amaro. Yes, sir. Sa ngayon, sir, ikuha na po, sir. For filing na po ito, sir. Hinihintay na lang namin ng autopsy report, sir. For filing na po ng kaso, sir. So, pag sinabi po ninyong for filing, kompleto na kayo sa mga eyewitness testimony, na-investigahan nyo na yung ilang bala, ano yung immediate cause ng death nitong si Sir Albert Amaro. At syempre, kung magpa-file tayo ng kaso, ibig sabihin, identified na rin natin kung sino po yung may kagagawan po nito. Tama po ba, Sergeant? Opo, attorney. Identified na po yung suspect, attorney. Oo, Ito na po. May witness, may mga pinabit na po sila. Oo, kasi nakausap ko po kanina yung isang eyewitness. I think, sinabi nga niya, madami silang nakakita dun eh. Andun silang lahat. Okay? At kitang-kita rin naman nila kung sino yung may kagagawan nito. So I'm also curious, no? What's taking this so long para maisampa ng kaso? Kasi habang tumatagal, yung tao na yan, baka nakakapaghanap na rin ng kanyang mapagtataguan. Opo, attorney. Sa pagkakain, attorney, may tatlo na kaming witness, attorney, na nakuha na ng affidavit. May Okay. tatlo pa lang po na witness. Mayroon na po, nagawa na po naman ng affidavit. Ang hinintay na lang namin yung autopsy report para ito na po yung yung ebidensya po. Kailan nyo po matatanggap itong autopsy report na ito? Doon kanina yung officer namin, sir, si Captain Bistid, sir, nag-follow up. For signature po daw, sir, ni chief ng crime lab, sir. So wala pa hanggang ngayon, wala pa rin tayong definite na kung kailan matatanggap yung autopsy report na yan? Wala pa po, sir. Magandang hapon po at kami po ay nakikiramay sa biktima, sa pamilya po ng biktima at hindi naman po namin ito tinutulugan dahil sa makatwid po, prepare na po namin lahat yung dokumento nito para maisampa na po yung kaso. Kinasuhan po natin ito ng murder. Okay. Ang inaantay na lang po namin yung autopsy report kasi nai-prepare naman na namin yung kaukulang dokumento ko daya po nung salaysay ng mga witnesses, eyewitness. Tapos yung death certificate po. Nagkataon lamang po itong autopsy report ay ngayon po mapipirmahan. Kung makuha po namin yung autopsy report na pirmahan po, iahabol po namin na maipile yung kaso kaagad-agad po dito po sa prosecutor's office. Ayan Meron po. na po akong instruction dito na kaagad maisampa na ito. Kasi nung kung mapansin niyo po, nasabihan din namin ang pamilya ng biktima na hinabol pa po namin ito dahil nagtago po daw ito sa Real Quezon. Taga ron po siya eh. Okay. So nagkaroon po kami ng manhunt. Hindi lamang po namin natagpuan doon dahil sabi po babalik po sa Santa Rosa sa aming AOR. Hindi po kami atubili po na hanapin pa rin siya at pinasusuko nga namin yan eh. Okay. Sa pamilya niya nakausap po namin. Pero hindi pa rin po sumuko kaya ito po kapailan na namin ang kaso ng murder. Okay. Well, that is good, no? Lieutenant Colonel Pimentel, at least. Kasi ang lumapit po dito sa programa ni Idol, sina Ma'am Mary Joy at Ma'am Jocelyn, kasi nga, syempre, kung sila po yung namatayan ng kapatid, gusto naman nila na yung hustisya agad-agaran pong makamit. Maintindihan din po natin na gusto po nila na pabilisin sana yung proseso. Now, I understand, hinintay po ninyo yung isang ebidensya, yung autopsy report. Pero sana naman po, Colonel, hindi po tayo magkulang sa pag-follow up dyan para as soon as ma-issue po yan, isampa po natin kaagad-agad. Hindi po kami titigil dito. At sa pamilya po, makakaasa po kayo na mabibigyan ng hustisya.
hindi po pumapayag ang kapulisan na hindi po mabigyan ng hustisya, lalo po yung mga kagaya nyo po na biktimang naapi dito sa Ayan po. Colonel. Ciudad ng Santa Rosa po. Opo, no, Colonel, no, matanong ko lang din po, no, kasi nabanggit Opo. po ni Master Sergeant po Congerso kanina na Kongreso po, aking investigador po. Kongreso, opo, no, na ready na po yung ating isasampang kaso. Gusto ko lang malaman Colonel, yung ebidensya po natin aside from mga eyewitnesses na may 3 daw, meron din po ba tayong mga ibang ebidensya diyan kasi parang narinig ko may CCTV daw na nakaka-capture. Yes po. Meron po tayong CCTV footage. Kaagad-agad po nung pag-responde namin itong mga kapulisan natin, hindi lamang yung isa po nandun po sa yung isang investigador ko po habang nag-iimbestiga, yung isa ko po at saka yung isang opisyal ko naman ay nandun po sa barangay para suri po ng mga CCTV footage at nakakuha po tayo ng kopya. Ayan, very good Nakakuha po. po tayo at na-identify po natin kaagad yung profile ng suspect, yung background niya. Lahat po, kompleto po tayo. Okay. So, matibay-tibay po ang ating ebidensya bukod nga po sa eyewitness at ito po hindi po natin pababayaan. Yung mga basyo po ng bala, no? Ito po bang with suspect natin may registered firearm? Wala po siyang, nung binerify po namin dito sa RCSU, yung firearms po ay loose po. Wala pong baril na nakaatang sa kanya. I mean, nakarehistro Oo. sa kanyang pangalan. So, aggravating po ito. Yes. Sinama po namin ito sa report. Pero may license ba siya to carry firearms? Wala po. Ibig ko pong sabihin, loose firearm yung ginamit niya. Wala siyang pagmamay-aring baril na otorisado. Yes Kaya po. nga po dito sa report natin, pasok na pasok po siya sa murder. At no bail po ito pagka naisampa po natin. Opo, no, hindi kasi ako, Kasi Colonel, aggravating nga po. Opo. sa tingin ko po diyan, alam na rin naman nitong suspect na to na yung na-commit yung krimen murder, hindi siya makakapagpiyansa. Kaya sa ngayon, baka doble na yung effort niyan para magtago. So habang tumatagal po yung panahon na ma-issue yung warrant of arrest, napapahaba rin po yung kanyang pagkakataon na makahanap ng maganda, maayos, malayo, yung mahirap bang hanapin na pagtataguan. Pero again, Colonel, we appreciate your efforts. Nakita naman po Opo. natin, Madam, no? Yung ebidensya po na nakalap po ng ating mga kapulisan, narinig nyo rin, matibay. Okay? Meron tayo ng video footage, meron po tayong mga eyewitnesses na positive identification kung sino po talaga yung bumaril po sa kapatid po ninyo. So, Colonel, sana no, kung kaya pa ngayong hapon, edi iisampa na po natin. Yeah. Opo, wag po kayong mag-alala. Yung pamilya po ng biktima, best effort po na talagang maisampa na ito. At kahit po magtago yan, kahit na magsanglupalop siya pumunta, mahanap natin yan. Pag lumabas po yung warrant, hindi po sa pagyayabang, ang Santa Rosa Police Station po, number 1 po sa pagdating sa arrest of wanted person sa buong Calabarzon po. Ayan. Kaya makakaasa po kayo na ito kahit na saan man siyang lupalop, makukuha po natin ito, mabibigyan po kayo ng hustisya. Ayan po. Well, at least po kami makakampante po, no? Kung number 1 po pala ang Santa Rosa sa pag-enforce or pag-implement nitong mga warrant of arrest. Ma'am Mary Joy, parang may gusto po kayong itanong. Yes po, attorney. Sana naman po bigyan din po ng seguridad yung mga tumutulong sa amin na witness. Mm-mm. Sila po nag-insist talaga na lumapit po sa inyo. Po Kasi kami po, sa inyo. natatakot na rin po sila, syempre. Siyempre po, no, yung mga witnesses na ito, they still have to appear in court. Okay? Kailangan po nilang i-confirm, i-attest yung kanilang mga statements. And actually, bilang abogado, alam ko yan, naiintindihan ko yan kasi may mga instances talaga na siyempre yung mga witnesses, they also are concerned for their own protection, for their own safety. So, Colonel, baka pwede po nating in the meantime na hindi pa natin nahanap itong mga or itong suspect po natin, baka naman po pwede rin nating mabigyan ng protection. In the meantime, ito pong mga tumutulong sa kaso. Opo. Kung mapuntahan ko po yung biktima, yung pamilya ng biktima po sa kanila, ako po personal po akong bibisita doon at ako po ay personal ding mag-update sa kanila.
Colonel, baka po pwedeng after ng call natin, no, mabigyan nyo sila ng direct access, no, either via mobile phone or what, para sana Opo. kung may nakikita sila dyan na Aligid. umaaligid-aligid sa kanila, may direkta po nila sa inyo at makapagpadala po kayo ng ating mga tauhan para protektahan din po itong mga pamilya, itong mga witnesses po natin. Opo, personal ko pong ibibigay ang aking personal number. Ito pong naibigay kong number, ito pong ginagamit ko ngayon. Kung naka-record naman po dyan, binibigay ko po sa pamilya ng biktima. I-direct na po nila sa akin yung tawag o concern po. At tagaran ko pong a-actionan. Makakaasa po na mabibigyan ko po ito ng protection. Mismong ako na po, yung opisina ko ang magbibigay ng protection sa kanila. Ayan po, no? Okay, salamat po. Ayan po, napakagandang pakinggan, no? Coming from the Chief of Police po ng Santa Rosa, Laguna PNP. Kasi Colonel, narinig naman po natin, no? Talagang manginginig-nginig pa yung boses ni Ma'am Jocelyn at ni Mary Joy. Natatakot sila. Okay? Sila na yung namatayan, natatakot sila. At malaking tulong po, no? Yung commitment po ng ating kapulisan para sa kanilang protection, no? Ma'am Mary Joy, no? Ma'am Jocelyn, no? Pag isinasampa po, no, yung mga kaso, mabuti po yan na malakas yung ebidensya, kompleto po yung ebidensya, kasi ayaw din naman po natin, no, na by the time na naisampa sa piskalya, sasabihin ibabalik sa inyo ng piskalya kasi may kulang. Okay? Now, naiintindihan din po namin ang inyong pong concern na yung panahon, yung delay, nakakapagbigay ng panahon dun sa Opo. Sa kalaban. suspect na maghanap ng pagtataguan o di kaya magdulot pa ng ibang inconvenience, no, sa inyo. Pero kanina nabanggit naman ni Lieutenant Colonel, di ba? Nung nangyari po ito, sinubukan nga nilang habulin pa doon sa Quezon. And I think may lead din naman po ang mga to, no? Ang ating kapulisan kung asan ito pong ating suspect. So liliit at liliit ang mundo po niya, no? By the time na ma-file po yung reklamo, umabot sa korte, mag-issue po ng warrant of arrest. Ako, kampante naman ako, Shari, number 1 daw sila sa pag-implement po ng warrant. Just a matter of time po, mapapahuli po natin ito pong pumatay sa inyong kapatid. Sobrang sama ng loob namin sa iyo. Ba't mo naman ginawa yun sa kapatid namin? Pwede naman ayusin sa maayos na usapan. Hindi mo ba alam na marami yung sinusuportahan? Marami yung tinutulungan yung mga anak ko, nag-aaral. Siya yung tumatay yung tatay. Dahil sa ginawa mo, hindi lang isang tao pinatay mo, kasama na yung mga sinusuportahan niya. Kung nakikinig ka man ngayon, dahil nga ginawa mo yung ganyan, humarap ka at panagutan mo. Huwag kang magtago. Para sa akin, dapat hindi mo muna pinairal yung init ng ulo mo. Sinuntok mo na ng 2 beses yung kapatid ko bumagsak pero hindi gumanti sa'yo. Dahil gusto niyang magtrabaho lang, maghanap buhay ng tama. Dapat hindi mo siya binawian ng buhay ng ganun-ganun na lang kasi inalagaan namin yan, pinalaki, para maging maayos. Masakit talaga sa amin yung ginawa mo. Ngayon, sobra. Kung nasaan ka man ngayon, sumuko ka na. Ipakita mo, gampanan mo yung responsibilidad mo na ginawa mo. Tanggapin mo kung ano yung ginawa mo. Imo-monitor po namin to. Magpapadala po si Idol Rafi po ng personal po na magmo-monitor po dito sa kapitbahay. Salamat po sa Diyos, attorney.